ang daily fantasy player to fade natin for Game 5 ay itong si Kyrie Irving. So kahit na naging fan na rin ako ni Kyrie Irving since lumipat siya sa Dallas Mavericks, just because nagustuhan ko talaga yung maturity niya since umalis siya sa Boston Celtics at sa Brooklyn Nets. I think he's playing one of his best run in terms of postseason performance. Yun nga lang, in terms of daily fantasy, I think the odds is actually against him. So record says 13-1 siya against the Boston Celtics. So yung last win ng Dallas Mavericks sa home court nila, yun yung unang panalo niya against the Boston Celtics. And kapag naman naglalaro siya sa TD Garden, sa home court ng Boston Celtics, hindi pa siya nananalo simula nung umalis siya sa Celtics. No? So for me, medyo alanganin to or risky para kay Kyrie Irving. Pero this is more of like our analysis for daily fantasy. Personally, I'm rooting for him. Actually, para sa akin, importante na maganda yung maging performance niya on Game 5 kasi dalawang bagay. Importante yon para manalo ang Dallas Mavericks since every time na maganda yung performance niya at maganda din ang performance ni Luka Doncic, tumataas yung chances na makaisa pa sila or ma-extend nila yung series. Plus, magkakaroon siya ng boost of confidence kasi nga he's been hunted with this history against the Boston Celtics. So, let's see, medyo magkalaban yung reality versus fantasy natin. Pag-check naman natin yung adjustments na pwedeng gawin ng Boston Celtics. I think nung Game 4, naging sobrang aggressive nito ni Kyrie Irving at ni Luka Doncic sa paint to the point na nahihirapan talaga mag-rotate itong depensa ng Boston Celtics. So isang good example itong screen image na to wherein late yung help defense ni Jaylen Brown. Uh, nakauna na ng pagdidribble at pagdadrive itong si Kyrie Irving over Derek White, which is a very bad situation for Derek White kahit na magaling siyang defensive player kasi that's Kyrie's game eh. Mas mabilis siya, mas magaling siya mag-dribble. Pagkatapos ganito pa ka-open yung space dito sa gitna. So dahil sa hindi magandang defensive rotation at awareness ng Boston Celtics dito sa specific na set na to, nagkaroon ng maraming options si Kyrie Irving. I think natapos itong play na to sa isang layup by ankle through. Pero makikita nyo naman dito, pag nakuyog siya ni Jason Tatum at nung help defense na either itong si Jrue Holiday at ni Hal Horford, magkakaroon ng open shots itong si DJJ, si Luka Doncic at si PJ Washington. And then Jason Tatum kapag iniwanan niya sa loob, itong si Derek Lively, again, drop pass o kaya easy love para dito kay Kyrie Irving to Derek Lively. So, this is something that Dallas actually did in the Game 4. Pero sa palagay ko, pagdating ng Game 5, magkakaroon na naman ng adjustment itong Boston Celtics. So, that's gonna put Kyrie Irving at risk kasi odds is against him. Plus, siya yung main target usually ng defense ng Boston Celtics kasi mas nako-contain nila si Kyrie Irving over Luka Doncic. So pagdating sa daily fantasy, nag-aalangan tuloy ako na magbigay ng additional incentive to actually start itong si Kyrie Irving or actually piliin sa team nyo. Again, daily fantasy, easy 3 steps, select lang kayo ng match, join kayo ng contest, and then create kayo ng team. So sino masasuggest ko pagdating sa guards? Si Kyrie Irving kasi $27 credit yung value niya eh. So medyo masakit yun. That's second highest among all players. So number one si Luka Doncic with $33 credit. Sunod ay itong si Kyrie Irving na saka si Jason Tatum with $27 credit. So kung mamimili kayo dahil medyo mabigat nga yung $27 with all of the risk na napag-usapan natin, I'd rather put that $27 to Jason Tatum kung talagang iba-budget nyo or piliin na lang ako ng mga value na guard. So I would actually choose Drew Holiday over dito kay Kyrie Irving kasi si Drew Holiday $14 credit lang and I'm expecting a bounce back game dito kay Drew Holiday. Posible man yung projection or yung potential hindi kasi taas ang na mabibigay ni Kyrie Irving. Pero yung floor or yung mas lesser risk or mas sure na value, feeling ko mas lamado itong si Drew Holiday. O kaya mag-all in ka na lang kay Luka Doncic. $33 credit, $6 lang ang difference kay Kyrie Irving. So, might as well, doon na tayo kay Luka Doncic kasi alam natin na manalo man ang Dallas or matalo ang Dallas, gagawa itong si Luka Doncic. So, ano pang hinihintay nyo mga paps? Laro na kayo ng daily fantasy, punta lang kayo dun sa kanilang site
which is playdailyfantasy.com. And then, pag nakapunta na kayo doon na nakapag-register, gamitin nyo lang yung promo code na FBPH para magkaroon kayo ng extra rubies na gagamitin nyo sa contest. Again, Daily Fantasy makes sports matches real and amazing. So, abangan natin kung tama nga ba yung decision natin na mag-fade tayo dito kay Kyrie Irving.